dun siguro sa month-end closing process, puwede tayong mag-start sa ano ba, balance sheet account para lang may flow or no, Pero yung gano'n? habang bigyan lang ako ng konting intro. Okey, sige. Okay. So, ito yung business natin, Ana. So, meron tayong, ito yung sa website kung gusto mo na mag-work around. So, Viva Senior Living. So, although, I don't know kung nasa kontrata mo is WHC. Tama ba? Naka-Windsor tayong lahat eh. Alam ko eh. Kayo ba? Oo, Ako yun na, yung oo. nakalagay sa'kin. So, Sa'kin medyo parang nagkakagulo Viva. pa. Okay. Pero yun, medyo nagkakaroon ng confusion kasi ang nakalagay doon, pag WHC kasi, Windsor Healthcare Management. So, yun yung sinasabi nila kanina na i-acquire. Pero basically, under Viva Senior Living tayo. And then, it's a separate thing. Before, nga, magkahiwalay. Pero at the end of the day, i-acquire ni Viva Senior Living yung WHC. Kaya ganun siya. So, parang parent in a way. Pero wala tayong konsepto ng conso merger acquisition in a way kasi partnership lahat tayo. So yung form ng business natin, partnership. So we are driven by investment by the partners, multiple partners. Tapos nagkakaroon din ng mga distribution at some point. Okay? So ayan, ito yung mga binibigay nating products or sorry, services rather. So mga assisted living, so kung makikita mo diyan yung ano talaga siya, para siyang home for the aged pero hotel-like. Hotel type siya na staycation, parang ganon. Alam mo naman, bongga sa US. So yan, mahal yan kasi bawat kibot may gastos. Ganon si private pay. Bali, ang Viva own private pay. Ibig sabihin, meron tayong karapatan na mag-set ng mga market rate, syempre along the market kasi kung masyado mong mataas, walang pupunta sa atin. Pero at the same time, yung mga binabanggit kasi nila ng mga Medicaid, more on sa manage yun. So sa manage kasi, hindi naman natin control kung anong meron sila. Kaya, unlike kay pag-own, big sabihin, hindi tayo kung anong gusto nating mangyari. So pag private pay, big sabihin, walang subsidy, walang kahit na ano, kundi diretso. Kung ano yung bill mo, edi bayad ng residente. Ayan, assisted living, memory care para sa mga amnesia. Ayan, meron tayong mga nag-ranging, I think, mga 80, 90 years old na mga residents. And then, independent living din, respite stays, yung mga one time lang or parang 1 week lang, kung mag-vacation sila. So, parang iiwan lang dun for the meantime and then kukunin ulit kanon. Normal sa kanila yon, normal sa kanila para sa mga matatanda. At saka ano siya, kung makikita mo kung nag-work around ka na sa Alice, which I don't know if okay na. Wala pa. Okay. So doon kasi sa Alice, kung makikita mo siya, kung makakapag-work around ka, pagkakaroon ka ng access, hati siya, parang system ng ospital. So di ba sa ospital, di ba meron tayong receptionist, tapos meron ding system sila RadTech, sila MedTech, iisa lang yon. So ibig sabihin, system ng operations, production yon, tapos yung back-end nun sa atin naman. So dalawang point of view, yung mga operations sa atin sa accounting, sa billing naman yon. So ang nangyayari doon is kung ano yung gamit nila. So, nandun yung mga issuance ng gamot. So, basically, bukod sa assisted living, so meron din halimbawa yung mga special attention na may mga senior, ganyan, tulad niya, yung sabi ko nga Alzheimer's, ganyan. So, binibigyan natin ng assistance kasi meron tayong mga own medtech, mga nurses doon sa facility. So, para talagang all for one na siya. Okay, so ito yung mga care to share ko lang. Ayan, makikita mo. Ayan, gusto kong tingnan, ang ganda actually. So, lately lang nag-open si Rage Food. So, ang ganda. Nakita namin yung itsura ng pictures. As in, super ganda. Parang hotel talaga sila na nagsama-sama lang sila doon. Ayan, so Radisson, ayan. Ito yung sa'yo, Ana. Radisson, Parteres at Radisson sa New York. And then Seneca sa New York din yan, si Geneva. Harrisburg, ito, Pennsylvania. And then, 1, 2, 3, yung pang-apat ay Drescher, Woodland Creek. Okay, yan. Yan yung 1, 2, 3, 4. So, para nga siyang mahantulod ko nga na parang isang SM branch. Pero, straightforward ang accounting natin dito. Good thing kasi wala naman tayong cost of sales, wala tayong mga goods, di ba, inventory, diretso, services. Service lang. Kaya napakahalaga ng ating labor, yung mga salary na ina-account kasi yun talaga nagpa-bulk lahat. Ayan. So, meron din tayo sa Georgia, Hope Center Memory Care, sa South Carolina ata ito. Eastleigh, yan. Albany, Forpac, Georgia din. South Carolina, yan. Gaffney. And then, James, ito, kila Kisi, sorry, kay ano pala to, kila
Cindy yan. Keepsake, ayan, New York. And then ito yung kay Berna, Tennessee. Franklin, Lincoln, tsaka Manor. Okay, so sa group natin, yun nga, tatlo kay Berna, plus yung isang Ridgewood, 4. Tapos yung sa Jacobs group, yun nga yung sa'yo. Para mabilis mo ma-memorize, pwede yung alphabetical mo siya tingnan. Drescher, Geneva, Harrisburg, Radisson. And then currently, si Queenie nga yung Logos. Okay, so yan. Gusto mo lang magtingin-tingin, mag-workaround. Okay. So, nabigyan nyo na ba ng chance na i-open yung mga reporting chart natin kanina? Nakita mo na ba yon, Ana? Nasilip ko lang nung nakaraan. Pero ngayon kasi may ginagawa na kami dun sa pre-bills. Hindi. I mean, yung pinaka-reporting chart. Yung pinakita ni Kissy kanina. Hindi pa. Sige. I-discuss ko lang ng konti. Loading lang. Minsan mabagal siya. Ayan. So, ayan, makikita mo, under Viva Senior Living, may manage at saka owned. Ayan, nahati tayo sa dalawa. So, the W group, ito yung pinag-uusapan nila na isasara na. Isasara kasi nagkaroon na ng bagong buyer. So, tama yung na-mention mo kanina, more on, basically, talaga tayo? Viva Senior Living Care, pero mas kumikita sila sa buying and acquisition ng property. So, parang alam mo na, pang front in a way yung operations kasi it's a necessary for you to keep up, di ba, para magpatuloy. Pero, mas kumikita sila pag nagkakabentahan. So, kung makikita mo, halimbawa, yung facilities tayo ngayon, darating yung panahon, mawawala rin sila. Kapag nakita ng bagong buyer. So, yung W Group, syempre kung may bago ng buyer, may karapatan na silang maghanap ng iba. Kasi tayo, taga-manage lang naman ang Viva Senior Living. Kasi nga, ito, medyo critical lang din ang manage kasi kanya-kanyang buhay sila eh. Kumbaga parang, hindi tayo 100% under control. Ayan, so Home Sweet Homes, Hudson Athens, kay Shirley niyan, tsaka John. A6, ito kay Cindy John. And then ito, sarado na to, yung Jefferson na. And then Palm Group, and dito ay after kay Kissy and then John. And then yung Sherlyn pa din, Hart and James. Okay, so dito tayo focus. Ito parang nasa gitna na to. Ito yung pinaka parang umbrella. Okay, so separate entity siya. Ang ginagawa niya is management fee ang kanyang revenue. So since nga si Viva Senior Living lahat ng may-ari, ang source of revenue, management fee. So wherein ganun din dito kila management fee ang sinisingil. Tapos punta tayo sa owned. Ayan, so meron tayong Jacobs Group, ayan nga yung sa'yo. And then meron tayong Logo Southeast kay Queenie. And then may nahalong owned dito pero kilaan yan. Sa group yan nila, John. Kasi nga, basically, may half manage, half own. So, sa manage na lang siya nilagay. And then, Ridgewood, ito yung sa atin kay Berna. And then, Manor, Tennessee Pack is kay Berna. Ayan. So, ang ginagamit nating payroll system para dito is Paylocity. So, meron ka na bang Paylocity access? Meron na. Okay. Sige. So, ayan. Tapos, 4-pack din Paylocity. Mostly actually Paylocity 100%. And then under sa atin, Alice ang gamit natin. Kaya napakahalaga niyan. Okay? So ito, good thing to discuss itong vertical view kasi you have to be familiarized kung sino yung mga kapartner natin. Okay. So dito sa Jacobs Group, so ang nag-work para sa mga pag-put ng mga billing si Mary Rose. So ang accounting natin guys is more on anything that is walang AR and AP. Kasi meron tayong ibang separate person na nag-handle ng AP. So, billing, lahat, payment, disbursement sa kanila yan. Although, kailangan natin ng collab. Kasi syempre, to be honest, ang nangyari dito, whatever is done is done. So, ibig sabihin, somehow, I don't feel na nagkakaroon pa tayo ng decision making to approve or not. Kasi di ba normally sa Philippines ganon, parang si finance ang last say. Kumbaga parang babayaran ko pa hindi. Pero dito, more on operations, which is, in reality, naka-offload talaga sa atin yun. Kasi kumbaga, done taga-record na lang, parang taga-analyze na lang what happened. Pero yun nga, in the future, I hope they can look that after. Kasi, collab may budget, di ba? May controller. Kaya ganun dapat ang reality, no? So ngayon, anyway, so ang sinasabi ko lang is meron namang gagawa for us sa AP. So mostly
baka minsan may mga kagulatan na parang may nabayaran, ganyan, tapos wala pang entry. So, kailangan sila itap. Ayan. So, feel free lang i-message sila. And then, sa atin dito, kay 4PAC, ayan, si Ethel, si Jen, and then JW, ayan, kay si Mary din, at saka sa Logos, si Ethel and Jen. Ayan, ang mga details, payroll provider, and then payroll, ayan, meron tayong, although si Casey humawak ng facility, meron din siyang isang function, payroll. Tapos pare-pares tayong Alice, so actually, I believe na lucky enough tayo kasi mas okay si Alice, I can say. At saka nandyan si Anna Rose na gagabay talaga at tutulong sa atin dahil masikap siya na gumawa talaga. Dati ko siyang kasama sa work din. Yan. Oo, kasamahan ko siya. Ngayon, revenue, ito, ako kasi nag-check ng revenue. So basically, ma-assign sa akin, for reviewer sense lang, revenue at saka payroll. Ayan. Kasi nasimulan na namin si payroll. Actually, sobrang merong extra effort sa payroll process natin kasi we have to extract kasi wala pa tayong payroll reporting eh. Wala pa tayong generated report. Sabihin, ang scenario kasi dito, pa nagre-review ng financial statement, so syempre, ang tatanungin nila, bakit ang laki ng aking sahod ng business office manager? Eh, di ba dapat ito lang yun? So, yun kailangan nating we care to explain na, ganito po kasi yan. Bali, kaya yan lumaki dahil may accrual pa tayong nilagay, naka-receive ka ng bonus. Ngayon, ang key doon, kailangan isa-isahin ano na yung mga papasok. And dami nating position, di ba? So, ito na yung dagdag na process natin na I think, parang kung it will take half and even one day para gawin yung report na yun kasi manual pa. Pero papunta naman na tayo dahil may mga plan naman to prepare a report yon. Kasi nga sabi ko sa inyo, matanong sa payroll kasi nga maraming parts at maraming ginagastos pertaining payroll. So I can assess mga 50% ng my expenses under payroll. Okay? So, and then cash, ayan. So, yan. Part din natin yung sa bank recon. Ayan, sabi ko sa'yo, iba yung AP, si AR revenue, si Ana Rose yan. So, dito sa atin naman, edi ano yung mga naiwan? General journal, other than yung mga regular items, mga accrual, mga kung may prepayments, ayan, depreciation, amortization, and then bank recon. Okay, so itong bank recon, at least naayos na natin to somehow dahil nagka-issue before pero manageable naman na. And then ito, yan, nagawan ka naman na ng Flagstar. And then, meron akong nakita dito na I forgot na Sinubus pala si Drescher. So, I think meron ka na ba ng Sinubus? Meron. Ayan, okay, good. Okay. So, ayan, kung gusto niyo lang din mag-contact sa mga executive director, ayan. So, basta anything, CC niyo lang din ako lagi. Okay? So, basically, region 3 ka. Ayan yung mga region. Mas region kasi sinasabi dito. And then, kami nila Burns dito ay sa region 1. So, region 3 and region 1. Yung Windsor, region 2. Ayan, so region 2 siya. Tapos sila 8-pack, anong region mo, Sheena? Wala pa ata dyan. Wala pa sinabi, no? Ito yung region 2, yung Windsor eh. So, wala pa akong balita kung anong klaseng region siya. Anyway, so much for that. So, question so far? Wala naman. Wala naman. Sige. So, are you ready, Burns? Sorry, medyo na-stuck yung naglag ako kanina kasi akala ko talaga bukas pa. Seryoso. Dinirescad ko. Diba? Talaga? Di ko kaya Oo. pala. Sabi ko, ano yun? Bakit may Sige, kahit yung mga basic one lang. So, syempre, di ba, sige. ang sasabihin ko lang, Ana, is dahil continuous siya, to be honest, yun nga, meron tayong mga kailangan lang hapulin. So, ibig sabihin, rolling forward work siya. So, ang pinaka-importante na gagawin natin is bank reconciliation because that's the first step pag nagko-close ka. Sige. Yours, Okay. Berna. Sige. Hi, Ana. Hi, Sheena. Hello. So, sige. So, continue na tayo. So, actually, ang daily task natin and most likely unang tinatapos is yung mention nga ni Leia is yung bank recon. Diba? Kahit yung sa previous company ko din, parang laging, ang due date nga namin ng bank recon, second day eh. Second day of the following month. So, dito sa atin, I think, as mentioned before, kahit mga 1 week sana, pero minsan nade-delay syempre. Pero most likely, the best talaga is 7. So, na-mention din ni Leia kanina, so ang pumapasok kasi sa bank record natin is most likely si AP ang nagre-record. So, lahat ng mga transaction, si AP. And then, yung pag may mga natira, sa atin ang concern yan. So, ang ginagawa ko, so, meron ako ditong, ayan. So, kinum up lang namin to. So, dati kasi parang wala nagiging monitoring kung ano ba yung
kailangang i-check up related sa bank recon. So, i-ano ko lang ha. So, sa September ko to na working file. So, itong column A up to column H, galing yan sa bank statement. So, pwede ka kasi mag-extract, no? Kung ano man yung bangko mo, pwede ka mag-extract ng Excel file doon and then pinipaste ko lang siya sa Excel file para mabilis ma-monitor kung ano yung posted na or hindi. So, for example, na-extract ko na to. So, next mo nang gagawin is titingin ka na sa bank recon. So, punta tayo sa Sage. So, sa Sage, kapag pinindot niyo yung dashboards natin, di ba, ito lahat yung makikita natin. Okay? So, ito yung makikita natin. So, pag tinignan natin sa cash management, so pag nilik mo yan, makikita mo tong, ano bang tawag dito? Ribbon na yan. So, ayan yung mga lamanan. So, for the bank recon, ito yung titingnan natin. Reconciliation bank. Okay, so in-store ko na din siya kasi lagi siyang ginagamit. So, sige, puntahan natin. So, pag pinindot niyo yung bank, ayan, bank recon. So, ito yung tatanungin niya. Ano ba yung i-reconcile mo? So, in this case, yung open sa akin kasi ay Franklin. Okay, so ano yan, part yan ng Manor. So si Manor kasi, Franklin Lincoln Wilson, and then, ano yan, OPCO, PROPCO. So yung merong na-mention na ba sa inyo yung before, yung merong OPCO and then PROPCO. For example, Franklin Facility. So si PROPCO, siya yung, ang laman lang talaga ng BS sa kanya is yung property itself, tsaka yung mga related na uh, bayaran sa kanya. Pero yung pinaka-operation talaga, hiwalay si OPCO yun. So, ang nangyayari, si OPCO, nagre-rent siya kay PROPCO. Then si PROPCO, sinisingil siya for rent. So, ganun. So, kaya pag nakita mo, most likely, ang madaming movement, OPCO talaga. So, yun yung medyo matagal ma-recon. So, since itong in-extra ko ay OPCO, so open natin si OPCO. Franklin. Yan. So, type mo lang yung account to reconcile. So, in this case, Franklin operating yung nire-reconcile ko. So, click mo lang to. And then, may pre-filled up na kasi ako dito, na-fill up ko na siya before. So, papaselectin ka kasi kung ano yung ending nung parang nire-reconcile mo. So, for example, ngayon, nire-reconcile ko, tatapusin ko yung September. So, lalagay ko daan September 30. And then, tatanungin sa atin, ano ba yung ending balance per bank statement natin na yon. So, lagay mo lang dito yung ending balance. So, kunwari, daily nag-update ka dito. So, pwedeng kahit tawag dito, temporary lang ilagay mo dyan. Tapos i-finalize mo lang pag tapos na yung buwan. Okay? So, kaya nalagay ko na yung ending balance. So, kapag tapos na yung buwan, pwede ka na din mag-attach ng bank statement. So, in this case, nag-attach na din ako ng bank statement ko dito. Okay? So, pagka-attach, so continue ka lang. Pagka-click mo ng continue, lalabas na yung mga lahat ng transactions kay Intact. Okay? So, pag nakita nyo kaperanggot na lang, kasi yung filter dito unmatched. So, ibig sabihin, yung the rest na transaction ko kasi ay na-match ko na siya. So, ayan. So, na-match ko na yung mga transaction. So, ibig sabihin, pag nagsimula pa lang tayo, medyo madami yung nandan. So, for example, hindi ko pa na-match. So, ayan yung mga nakalagay. So, may second page pa yan or pwedeng third page. Depende dun sa dami. So, anong ginagawa namin pag nakita na namin yung mga transaction na yan? So, next na natin gagawin is tingnan natin kung ano yung na-post na. 'Di ba ito yung bank statement natin. So, tingnan natin kung ano yung nandito sa bangko na nandito na sa Sage natin. Kasi kung wala pa siya sa Sage, so yun na yung time na kailangan nating itap si AP na, uy, unposted pa tong mga transaction na to. So, most likely, sa column D, makita mo naman kung cheque siya. Na most likely, na kung nag-clear niya siya sa bangko, most likely, meron talaga dapat siyang entry na dito. Kasi nauuna siyang i-post sa Sage compare sa mag-clear sa bank. Usually, ganun talaga yan. So, ang ginagawa ko dito para mas madali, so, meron akong sheet dito ng Sage. So, ang ginagawa ko, kinakopy ko na lang yung nandito sa Sage natin. Kinokopya ko yan. So, actually, kinokopya ko siya ng buo. So, ganyan. Kakopyahin ko lang siya dan. Hindi ko na siya in-extract para mabilis. Sorry. Wait lang. Abo. Okay ka lang? Nawa ko. Okay.
Sorry, naubo ako. Okay, so yan. So kinokopya ko lang yung galing sa Sage, tapos pinipaste ko siya dito. Ba't ko siya kinokopya? Kasi nagfo-formula ako nung sa checks. Ayoko isa-isahin yan para ma-double check ko kung nag-clear na or hindi. So for example, yung mga cheque dito. Yan. So may formula ako dito na ilo-look up niya yung check number na yan kung nag-clear na siya dito sa bank. So ganun. So pag na-look up niya yun, ibig sabihin yan, may makikita siyang number. So kapag wala, yan, nag-NA, ibig sabihin, nasa Sage na siya pero hindi pa nagki-clear sa bank. Kaya may nakalagay ako na not yet in the bank. So yun. So para hindi ko na siya isa-isahin, ginaganon ka na lang. Okay? Ayan. Okay. So yan. So after nun, so yung mga check, ibig sabihin na look up naman lahat yan. So nilalagyan ko siya dito ng, dito sa column I, nilalagyan ko siya kung AP ba siya or kung ano. So kapag check nilalagyan ko siya ng AP. And then, may column ako kung anong status niya sa Sage para alam ko kung ano yung ilalagay ko dun sa unposted AP. So dito kasi sa, ano natin, manual pa kasi yung monitoring ni AP. So wait lang. So, punta ako sa monitoring ni AP. So, ito. So, under Documents Viva Management, so sa cash, ito, sa number 1, cash management, meron dan Viva Unposted AP. So, pag kinlik mo yan, makita mo tong Unposted AP schedule. So, pag inopen mo siya, so, nandito, ayan, may sa column N, click mo lang yung summary para mapunta ka dun sa summary na sheet. So, ito yung mga facility natin. Tapos, kunwari, Franklin, di ba yung sa akin? So, click ko lang yung Franklin, ito, sa column B. Ayan. Tapos, dito ko nilalagay yung mga details nung mga, sorry, details nung mga, for entry pa ni AP. So, in this case, tong September, nilagay ko lahat tong mga to. Initially kasi mga unposted yan. To. Pero since na-post na nila, tinatag nila yan kapag posted na. Parang ganun. Okay? So, in this case, so yan. So, sa akin, meron pa akong mga unposted. So, yan. Nilalagay ko yan. For example, dino-double check ko kung nasa Sage na ba siya. So, kung wala pa, ibig sabihin, unposted pa yun. For example, yan. So, pag finilter ko yung, ayan, so unposted AP, ito pa yung na-determine ko na hindi pa napopost dun sa Sage. Okay, so nakaibaan ko na, pero kay Sage hindi pa. So, kaya yung mga unposted na yan, nalagay mo siya dito para aware si na Kisi kung ano pa yung mga hindi nila natatap. Kasi may mga transaction tayo na, na auto pay or parang auto-debit siya. So in that case, minsan nauuna yung pag-clear sa bank kaysa sa pagpo-post sa Sage natin. So kaya most likely talaga kailangan meron tayong tinatap sa kanila. So dito na lang yan sa monitoring. And then na-mention din ni Lea kung meron kang concern, kuwari urgent na kailangan ma-post ganyan, pwede mo naman sila i-connect. Responsive naman si AP. So kapag payroll related, so si Kisi yun. So yan. Kaya nilalagay ko din minsan kung, hindi pala minsan, lagi. Nilalagay ko kung si Kisi yung may concern or hindi. Paano malalaman kung si Kisi? So pag makita mo yung term na, katulad nito, paylocity, yan, sabihin, related sa payroll yon. Or, pag nakita mo, merong consistent na pangalan yan. Pag nakita nyo dito, yan. So, 303814. So, ayan yung code ni Franklin sa Paylocity. So, code niya yan. And then, yeah, may nakalagay din dan kung ano siya, direct deposit, billing, trust. So, per month din kasi, nagbibill si Paylocity sa atin ng parang charge nila. So, yung debit, ACH debit billing na yan, ayan yung Paylocity fee. Pag nakita mo yung bank statement. And then, yung other na Paylocity, ayan yung mga payroll ng empleyado o kaya mga related sa tax, payroll tax. So, ayan, kung ano-ano yan. So, yan. So, kaya mahalaga din na alam natin kung ano yung payroll code nung facility natin para kita natin sa bank statement kung ano yung certain na nag-clear sa bank. Ganyan. Okay? Wait lang. Hindi ko sure kung naiintindihan ako. So, medyo magulo ko kapag natitense. Okay. Kung may Okay, question so, ka, Ana, feel free to unmute. Pwede naman mag-interrupt Yes, kung may thank you. question. Okay. So, yan. So, so as of now, so September ko na bank recon, so ito pa hindi pa posted, no?
Yung, yan, mostly payroll yun, and then tong iba is kay AP pa. So, di ko pa din na-double check kung may na-post na lang bago. Do-double check ko na lang din. Yan. Tapos, tapos may mga instances pala no, na tayo yung mag-entry. So, mostly, ang mga ine-entry natin, di pala mostly, laging ang ine-entry natin is yung mga collection. So, yung collection na yan, for example, yan. So, mostly, mga credit dito, kung hindi refund is, ano yan, collection. So, malalaman mo kung collection or hindi, merong ginagawang report si Ana. Okay? So, saan yung ginagawang report ni Ana? So, sige, punta tayo. Doon pa rin, sa Viva Management and then Revenue and AR. Ito, so number 4. May access ka na dyan, Ana? Meron na, meron. Okay. So, yan. So, sa number 4, Revenue and Accounts Receivable. Tapos, collection. Ayan, collection and bank recon. Tapos, for example, sa September yung tinitingnan natin. So, tingnan natin yung September. And then, ito, 09/2024 bank recon. In-update naman yan ni Ana, either daily or every other. Basta every week, updated yan. In-update yan ni Ana. Ana Rose. Si Ana Margarita nga pala kusot ko. Sorry, Ana. Okay. So, proceed tayo. So, Franklin, di ba, yung tinitingnan natin. So, sa Franklin, ayan, so makikita natin, ito yung mga, naglalagay si Ana Dan, ano yung, kasi sa Alice, pag tinignan mo yung Alice, pag nag-extra ka ng report, per tao yung ano doon, yung amount. Sorry. Eh, pag minsan kasi sa ano natin, sa bangko, minsan isahang deposit yun. For example, 5 cheque, isang beses din deposit. So, kaya minsan yung sa Alice, isa-isa yan, pero yung sa bank, minsan total na yung makikita natin doon. Okay? Sorry. Ano ba nangyayari? Okay. So, ayan. So, for example, tingnan tayo ha sa Franklin. So, tingnan natin. September 3, ayan. So, meron tayong collection na 3395, dalawa. Okay. So, 3395, dalawa. So, September 3. So, 3395. So, ayan. Meron tayong 3395 na dalawa. Ayan. So, kaya nilagay ko yun dito na collection. Okay. Tapos, may nilagay pala ako note kaya may pula. Kasi ayan yung nakita namin ni Ana na doble yung bayad. Doble yung bayad ng resident. So, kina-concern pa nila yan kung magiging prepayment ba yun or ibabalik natin. So, kaya nagno-note ako dan para mabilis makita. At least may traceability pag titingnan mo yung dati mong working file. Tapos, yan. The rest na dan. Makita ko naman lahat yan dan. So, yan. Sabihin, collection lahat yon. Now, kapag collection, tayo nag-e-entry nan. Kasi ang ine-entry lang ni Ana is yung setup ng revenue. So, kumbaga, debit AR, credit revenue. So, sa atin, yung entry ng collection, tayo mag-e-entry nun. So, ang ginagawa ko, pag mag-e-entry ako ng collection, so, minsan kasi, pinapadami ko muna. For example, mga 10 transaction or 5, ganyan. Tapos, ina-upload ko siya. So, sa Sage, hindi pa kayo masyado nag-explore, no? Hindi pa. Hindi pa. So, sa Sage kasi, sige, punta tayo sa Sage. Okay. Sa Sage kasi, pag mag-entry ka, so dito yun sa General Ledger, tapos Journal Entries. Wait lang, medyo mabagal pa yung... Okay. So, yan, pag kilik mo yung Journal Entry, makikita mo dun yung iba-ibang journal, cash receipt yan. Accounts Payable Journal, ayan, regarding AP, Receivable, Cash Disbursement, Cash Receipts, etc. So, ayan, employee expense, kung ano-ano pa. Ayan, meron din daw inter-entity, yung related dun kapag intercompany, yung mga entry mo. Dan siya. And then, yan, si payroll pala, meron din siyang separate, yung pag-entry ng payroll related. And then, ayan, yan. So, with regards sa collection, so dito yon sa cash receipts journal. Tapos, ang pagre-record kasi namin ng cash receipts ay per day. Per transaction siya dito kasi i-match nga siya sa bank recon. So, kumari ito. So, ilan yan? So, for example, yan. 16 yung collection as of now. So, kung 16 yan, dapat 16 din yan na line dun sa Sage natin. Kung ba 16 na entry, journal entry siya. So, kesa isa-isahin mo siya, so meron tayong pwedeng gawin na import transaction.
So, for example, import transaction, pag click mo kasi yan, meron sila wait lang, bagal. Ayan, pag click mo yung import transaction, meron nakalagay, download template. So, pag click mo yan, meron yung guide kung paano mag-upload ng, wait lang, journal entry. Tingnan natin Ayan. So, ayan yung itsura ng guide niya. Ayan. So, ayan yung itsura ng guide niya. So, itong sa taas, ayan daw yung column na ilalagay natin kapag mag-upload tayo. Pero medyo babasahin mo pa siya talaga ng isa-isa. So, para na lang sa guide ng nyo. So, papakita ko na lang kung paano ko nag-upload ng cash receipts. No? So, wait lang So, punta tayo sa Viva Living, uploading in Sage ko. Tapos, accrual, cash, ayan. So, pag mag-upload ka pala sa natin, sa Sage ng journal entries, kumbaga batch, ang kailangang type ng Excel file, CSV, comma separated. So, ang working file mo, worksheet, tapos magsisave ka na lang ng naka-CSV. So, ayan. For example, okay. So, for example, ayan. So, ito ay August. Wait lang. Sorry na. September tayo para applicable. Ayan. Okay, for example, yung collection natin ng September 18 to September 30 ay upload natin. So, pag mag-iisa-isa ka kasi medyo matagal sa Sage. So, tingnan natin para lang makita niya. So, view tayo ng CRJ. Ayan. So, pag mag-iisa-isa ka, sige, mag-add ka. Siyempre, kung mag-iisa-isa. So, pag nag-add ka so, lalagay mo yung date, tapos lalagay mo yung description. Medyo matagal, di ba? Lagay yung description, tapos lalagay mo pa yung reference. Tapos mag-iisa-isa ka ng entity, kung ano man yung entity niya. Tapos mag-a-attach ka pa. So, medyo matagal, lalo yung pag dito, pag madami kang i-record. For example, mag-iisa-isa ka, yan, mag-load pa siya ng ganyan, tapos magpipili ka. So, medyo matagal siya. Yan, pagkalagay mo ng location, amount, for example lang naman. Itong format nung iba-batch upload mo, na ba siya kanina? Hindi pa. Mahina ka. Hindi pa. Mahina. Parang wala yung mic mo sa Oo. Gets. Wala kang medyo mahina yung laptop natin. Oo, napansin ko. Dati kasi hindi rin ako naggaganto pag... Ang sakit daw pag matagal. Ang sakit niya. Kaya kung mag-laptop kasi, sigaw kang konti. Buti nga narinig mo kaming maayos Mahina ka din yung audio niyan Sige. Ayun, wala pa. Hindi ko pa pinapadaanan kung ano yung format ng sige, pero upload. yung pinakang format niya, ina-extract mo na dyan, no? Tapos yun yung fill upan. Tama ba? Hindi. Guide lang yung makikita. Yung kanina, wait lang. Tingnan natin magkaiba nga sila nung Parang... Ayan, ganun siya. Babasahin mo siya kung ano yung... yung yung kailangan. Oo, field name. Oo, meron din yan. Kuwari, length, ganito dapat. Ayan, babasahin mo siya. Ganun. Kasi lahat yan, hindi kailangan lahat yung column present. Kumbaga yung gusto mo lang na ilagay. Yun lang. Ganun. Okay. So, yan. So, wait lang. Nasaan na ba ako? May nakalagay naman din kung required or hindi. Kaya ito, reverse state. So, yan, nakalagay. Hindi naman siya required. So, kahit wala yan, hindi mag-error yung upload mo. So, may mga ganun yan. Nakalagay naman yan. Kasi babasahin mo pa, isa-isa. Pero itong, yung field na may title, dapat ganyan pa rin. Or kunya kung wala yung reverse date, pwede kong i-erase yung buong column. Ganun ba yun? Pwede. Okay. Basta yung hindi required, pwedeng mawala dun sa format mo nang i-upload mo. Parang ganun. Okay? So, nasa na ako? Ayan. So, doon na tayo sa pag-manual. So, isa-isahin mo siya. Tapos, minsan nagloloko pa yan. Tapos, wait, sarap pa. For example, ayan. Kumari lang naman. So, yan. Iikot pa siya, ganun. Isa-isahin mo pa siya, ganun. Tapos, pag for approval, Glay, pag for approval ba kapag si Ana?
Hindi na, diretso na yan. Hindi na, 'di ba? So, ayan. So, meron yan, post and new or post. Pag pinindot mo yung post, babalik ka dun sa CRJ kanina. Pero pag post and new, mag-aano yan na, magpo-post to, tapos babalik ka dun sa kaninang nakita natin. Ito pa din, pero blanco. Parang ganun. Para tuloy-tuloy ka. Pero yun nga, mag-iisa-isa ka. Medyo naglalag pa yun kapag mahina yung internet. So, ang gagawin natin, mag-upload tayo na. So, punta tayo dun, balik tayo sa format. So, done ko to. Yan. So, ito siya. So, yan. Import transaction. So, mag-upload tayo dito mamaya. Okay? Okay. Yan. So, ito yung sinabi kong format kanina. So, ito working paper ko pa lang to, hindi pa to yung CSV. So, ang i-upload ko dun mamaya, ito yun. Itong columns na to. Meron lang akong part dito na ano ko lang, sa working file ko lang meron para mabilis ko siyang ma-workout. So, for example, si RJ mag-upload tayo. So, ang gagawin ko, sa column B, so ayan, meron akong, ayan, nakalagay naman kung ano yung kailangang ilagay. Journal, kung saan mo siya ipapasok. Ibig sabihin, pag nag-upload tayo, pwede palang iba-iba yung journal na papasukan niya. Okay, so kuwari, ito, may CRJ ako, may IEJ na papasukan. Tapos sa date lang, and then description kung ano ba yung transaction natin. Di ba nakita natin kanina yung itsura ng normal? So, yun yung mga nandun. Description, yun yung remarks. Parang ganon. Tapos, yung reference number. So, ayan yung parang ano din. Anong tawag dito? Sige, balikan nga natin yung itsura ng ano. Para kita natin. Wait lang Ayan. So, yung journal, so ito yun. Tapos yung date, so dito yun. Ayan, posting date. Tapos kapag magre-reverse ka, magpipili ka lang dito. Pero wala kasi akong reversal sa CRJ, kaya wala akong column for that. Tapos, description. So, yung description, ayun yung, eto. Parang journal remarks nung pinaka-entry. Tapos, reference number dito yun. So, pag ako naglalagay dito, nilalagay ko kung anong year, anong month, tapos kung kaninong facility. Para pag nag-filter ako, makikita ko agad. Kasi pag blanco yan, medyo mahirap maghanap. Kasi pag tumingin ka sa journal, wala lang nakalagay kung magkano, date lang makikita mo, tsaka yung reference number, tsaka remarks. So, yung mga amount, yung makikita. Okay. So, yun. Tapos, source entity, kung anong facility mo. Di ba meron yan, pag tingnan nyo kung ayan, kung saan mo siya ipapasok na entry, kay POROPCO ba, kay OPCO, kanino ba. So, yan. So, yung source entity, dati, nung nagkaroon ako ng gantong kopya, wala tong column N. So, nilagay ko na lang siya, source entity. So, ang nangyayari kasi, kapag wala kang ilalagay na source entity, naka-blanco to. Kumbaga, ang may source entity lang yung per entry mo. Pero yung buong journal entry, wala siyang source entity. So, kaya nilagyan ko siya dito para mayroon siyang pasukan na source entity. Yan. So, dito yon. And then, sa attachment, hindi ko pa na-check kung may way na may dito sa upload, mayroon ng attachment. Hindi ko pa siya na-double check kung pwede. Pero yun, mag-attach ka done na lang. If ever. Ano ibig sabihin? Pagka-upload ng Excel na yan? Oo, hindi ko pa sure, hindi ko pa na-check kung merong ganung way. Kuwari, in-upload ko to, may ma-upload din na attachment. Kasi hindi ko pa natignan eh. So ngayon Wala hindi ko pa rin nakikita yon. So, Oo. yun pala yung pinaka-important guys. Pag mag-entry tayo, always may attachment. Kasi, miski yung mga bills, pag nakakita kayo itap nyo na lang sa AP. Kasi madalas silang, mannerism nila yun. Hindi nila makapag-attach ng bills. Ngayon, bakit importante? Kasi pag nag-analyze tayo, tinitingnan kung realistic ba. Minsan kasi mali-mali. So, always may attachment. Tapos, may concern pala ako, may mga AP talaga na parang may invoice number pero walang attachment. Kasi parang regarding sa procurement, parang nandun yung billing. Pero hindi ba dapat i-upload talaga nila yun? Dapat i-ganon. Pero diba? ang depends kasi nila nung nakaraan sa akin, parang manual kasi nilang gagawin yun. Oo nga parang, Oo. Pero at the end of the day, wala. Para sa akin, kailangan pa rin nilang gawin yun. Part pa rin. Kasi unless, inisip ko lang, bawal in the future kung makaka-access tayo ng procurement partner, parang ako, okay din, open ako doon. Pero tapusin muna natin kung ano yung main responsibility natin.
Kasi ang dami pa natin tatapusin. Pero okay rin yun. Yung tayo na yung mismo titingin kasi mas mapagkakatiwalaan tsaka mabilis action. Medyo Mm. minsan medyo mabagal sila. Pero ayun, kailangan i-tap na lang din sila. Magbibigay naman sila pero upon request. Oo Kapag nga, sinabi mo actually. lang, parang ganun. Ayun, so 'pag tumingin kasi kayo sa Sage 'no, kunwari titignan mo yung entry nila ng billing. So may mga senaryo kasi na walang attachment. 'Di ba usually kapag nag-enter ka ng AP dapat may attachment. May mga senaryo dun na may invoice number pero walang attachment kasi ang defense nga nila nandun sa procurement partner, yung parang site natin na nandun yung mga billing para dun. So ayun, so medyo yun yung ibang concern namin. Pero yung iba naman merong mga billing, okey. Ayan, so going back. So, yung description, so yun nga yung reference number. Tapos itong line number, ito mo ilalagay kung anong JE siya. For example, tong unang dalawang line na to, pertaining siya sa una kong journal entry. Okay? So for example, unang journal entry yan, 'di ba? Lagi may debit credit. So sa unang journal entry ko, dalawa lang kasi yung debit, dalawa lang yung account niya. Isang debit, isang credit. So kapag tatlo yun, for example, dalawa yung credit. So dapat meron pang isang linya yan dan. Tapos dapat number 3 yun dito. So, ganun siya. Okay? So, yun yung purpose nung line number. Okay? Kung pang ilan siya dun sa JE na yun. Okay? So, pang ilang account rather sa JE na yun. So, yan. 1, 2 kasi dalawa lang naman yun. Debit, cash, credit, AR. So, yun lang naman siya. Kaya dalawa lang yan. Tapos, dito sa column G, ito na yung account number. Okay? So, ito yung account number. Ito yung kung saan papasok yung entry natin. Kung sa cash ba, sa AR. So, ayun yung GL account number niya. Tapos sa location, so yan, yung kung saan malalocate yung entry na yon pag pinasok. So, dito yun. Ito yung tinutukoy niya location doon. Ito. Okay? Kasi yung nandito sa source entity, ang tinutukoy niya ito. Magkaiba siya. No? So, after nun, sa location, so itong memo, saan yan magre-reflect? Ito naman yan, dito. Kumbaga, per line, di ba, kumari, debit tayo dan. Sige, wait lang. Debit, ito, cash, tapos, wait lang loading lang. Loading pa. Tagal yarn. Okay. So, debit, cash, wait lang pakita lang natin. Credit, ito. Ayan. Ayan. So, pag naglagay ka ng, kung ano yung lalagay mo sa description, mag-automate kasi yan dito sa memo kapag nag-manual ka. Ngayon, kaya ako, pag nagpe-paste ako, usually, kung ano yung nasa description, sinasame ko lang sa memo, pero pwede mo tong baguhin. For example, gusto mo sa bawat, kuwari sa debit mo, gusto mo iba yung remarks, or pati dun sa credit mo, iba yung remarks, pwede mong baguhin yan. Kasi dito yung magre-reflect dito. Ayan, dito siya sa memo na yan. Pero pag binlaan ko mo yun, mag-automate yun galing kay description. Parang ganun. Okay? So, after nun, dito na, debit credit ng amount. So, hindi kailangan na pag naglagay ka dito, una yung debit sa sa paglalagay sa upload natin. Basta ang mahalaga is kung tama yung pagbanggaan mo na account number. Pero, kuwari, ito, ang nangyari, una kong in-entry, si credit, 'di ba, sa item number 1. Yan, credit. So, pag tinignan ko siya dito, ang magiging itsura niyan, una yung credit. So, gano'n. Pero balance pa rin naman. Balance is debit, credit. Yun. So, pag kunwari na-fill up ko na yung lahat, na-paste ko na yung mga kailangan i-paste, so, kompleto na yung debit, credit. So, double check mo na lang kung balance. So, 65,910.49. Same naman. Okay. So, kapag na-fill up mo na yan, ang ginagawa ko, nagko-control N na lang ako, tapos kakopy ko na lang to. Yung mga data na kailangan ko. Tapos, paste as value, paste formatting. Tapos, isa sa pinaka din pala dito, mag-e-error yan kapag hindi mo tinanggal yung comma. Dapat walang comma. So, tatanggalin mo lang yung comma dyan. Yan. So, pag nag-upload ka ng CSV, dapat walang comma. Nag-e-error yun pag may comma. So, save as mo na lang siya as, yan, save as mo na lang as, for example, sa akin. So, saan ba yan? Sa collection, for example.
Yan. So, save as mo siya as, ayan. Tapos, dapat CSV. Yan. CSV. Tapos, save mo lang. O, diba may ganun ng pangalan? So, test lang. Baka ma-override. Yan. So, pag na-save mo na, pwede mo na i-close. Tapos, pwede ka nang mag-upload. So, cancel. Saan mo tayo? So, pag nag-upload ka, doon ka dapat sa labas. Wait lang. Tagal. Ayan. So, pwede ka mag-upload pag nandito ka sa labas ng journal entry. Yan. Kita mo lahat ng journal. Kasi di ba na-mention ko, pwedeng halo-halo yung i-upload mo. So, dito yon sa import transaction. And then, attach mo lang dito yung CSV file. Ang hindi ko lang sure kung alam ko hindi eh. Hindi ko lang sure kung nagtitrigger ito. Kunwari, napadoble ako ng same na file as in-upload. Ang alam ko, hindi nagtitrigger ito kung parang duplicate na yan. Wala. Alam ko walang ganun dito. Alin? Yung kunwari, nag-in-upload ko yung CSV ngayon. Tapos, nakalimutan ko, na-upload ko na ba? In-upload ko ulit yung same file without any adjusting. Ang alam ko, hindi siya nagtitrigger na, oy, duplicate na ata yan, ganun. Ma-override niya lang yung una mo in-upload. Parang, or ma-overwrite or parang additional yun. Magkakaroon uli ng entry, ang alam Ay, ko. sorry. At akala ko attachment. Ano pala, nag-upload ka ng JE. Oo. For example, Additional. 'di ba? So, yung sa dati ko kasi, parang nagte-trigger sila pag parang duplicate na yan. Yung sa dati ko sa SAP. Saan? Sa file Kuwari, name ka? oo, parang ganun. Hindi Kuwari naman. hindi ako yung laman same, pati yung pangalan. Kumbaga na-doble ako ng upload. Kalimutan ko kunwari na na-upload ko na. Parang ganun. Pag na-upload ko na, nag-okay, tas in-upload ko uli, same file. Yung dati ko kasi nagti-trigger yun. Sasabihin niya doon, baka duplicate kasi same ng laman. Parang ganun. Ang File alam ko name. dito, oo. File name File na name tsaka yung nag-trigger. loob. File name tsaka yung loob. Ah, talaga? Ang galing naman. Mm. Pati loob. Oo, pati yung loob. So, ang nangyayari, mag-aano siya na, nagti-trigger siya na, oy, baka duplicate yan kasi same lang yung laman. Parang ganun. So, pag dito, alam ko hindi, walang ganun. So, careful na lang. Kasi mahirap kapag na-upload mo, kuwari, 20 yung in-upload mo, di-delete mo yung isa-isa. Kung magdoble. So, yan. So, choose file. So, yung, kuwari, yung sa ano natin kanina, hindi ko i-go to Kunwari lang. So, ayan, accrual. Siya na ba yun? CRJ. Kuwari ito. CSV. Yan. So, iaano ko lang yan. And then, wala lang akong kailangan ibang gawin. Mag-import lang ako. Hindi ko i-go kasi mag-go to eh. Pag in-import ko. So, pagka-import, lalabas yun kung successful. And then, mag-email yun sa'yo kung nag-succeed yung importing. Or pag nag-error naman, mag-email din yun sa'yo, and then meron pang attachment yun na file kung ano yung naging error. Sige, tingnan ko kung makikita ko siya dito. Yan, for example, ito yung example na nag-okay yung import ko. Ayan, import, ayan, import success notification. Tapos, sinasabi niya din kung ilan yung entry na na-create. For example, kung nag-okay itong in-upload natin, 5 yung sasabihin niyang entry done. 5 journal entry. So, sabihin niya, 5 yung na-entry mo. O kaya, pwede din na nag-upload ka, tapos may dalawa doon na may error. So, sasabihin niya doon, 3 yung nag-successful, 2 error. Parang ganun. Tapos, mag-i-email sila ng file na, wait lang, alam ko may ganun ako dito na hindi nag-succeed eh. Mag-i-email sila ng file, ayan. Ayan. Wait lang, ito, error. Yung itsura kapag error yan. During something, may mga naging error. Tapos, alam ko, pag nandun ka sa Sage, pag nag-error, for example, mag-error siya, may nakalagay na walang na-import, tapos meron kang pwedeng i-download na Excel file kung ano yung nag-error doon. Parang ganun. Gusto niyo try natin na may error? Para lang makita nyo. Lang. So, may report. Validation. Oo. So, for example, eto, lagyan ko ng comma para mag-error. Ayan, lagyan natin ng comma to para mag-error. Tapos nag-go pa rin, no? Yun lang, iyak na lang. Okay, X. X ko yan. Yan, so may comma, di ba? Nakomahan ko, di ba? Okay. So, upload natin yung may comma. 56. Ito.
Tapos nag-go, no? Wait lang, magaling ka muna. Baka mag-go. Isang laman na lang, isang laman kung gusto mo. Isang lang, Sige. para hindi mahirap sa'yo. Sige. Saan ko ulit? Isahin na lang natin para, pero alam ko mag-error talaga yan. So, close. Yan. Tapos, choose file. So, itong test. Click ko yan. So, import. Yan. Sabihin nyo na, ayan, successfully imported 0. So, wala siyang ginawang entry. Tapos, 1 general ledger journal entry had errors. So, yan. Tapos, no, meron din nag-email sa akin na, no, import error notification. Nag-notify siya. Tapos, an email was sent, download the error CSV file below to obtain error details. Ayan. Pag download mo yan, makikita mo kung ano yung naging error niya. So, nasa na? Ayan. So, yan. Download mo yan. Pagka-open mo, nakalagay lang kung ano yung reason. Ayan. The following errors occurred. Diba? Pero hindi mo maintindihan kasi, ano yan? Pero ang pinaka-error talaga dahil may comma. Pero hindi niya masyado malinaw sinabi. Tignan mo. Maintindihan ba natin yan? Siyempre, di natin maintindihan yan. Ayan. Ayun. So, yun. Following errors. Pero, maganda din na merong ganito kasi, for example, madami kang in-upload. So, makita mo kung ano yung hindi nag-go sa file na to. For example, 10 yan. Ito lang yung nag-error. Kita mo na ito yung nag-error. Ito yung pwede mong i-edit para ma-upload mo yung So, ang question remaining doon, pwede ang Mm-mm. partially upload. Kapag Oo, pwede. kung ano yung walang error, matutuloy. Oo, matutuloy siya. Nangyari yun sa akin nakaraan eh. Nung madami ko, 200 yung in-upload ko. Sabi ko, hala, ano yung error? Tapos, okay, may nada-download pala. Okay, good. Okay, so yun lang. So, yung sa ano natin, sa pag mag-upload ka. So, very, siya, magandang gawin, lalo pag madami kang napilitan ako magganyan kasi nung, di ba meron ng Richwood ako before. So si Richwood, hindi pala before, hanggang ngayon pala. Di ba may Richwood akong bali nung nabigay kasi siya sa akin, since 2021 pa kasi pala siya nagkakaroon ng transaction kasi nga ginagawa yung building. Si Richwood kasi yung nag-iisang building natin na ginawa talaga from scratch. So parang nagkaroon tayo ng transactions from the beginning of time. So ilang years na yon. So ang ginawa ko, in-upload ko lahat ng mga naging cash entries niya for 3 years, ganyan. So, finormat ko siya na in-upload. So, yan. Kaya kailangan ko mag-upload. Wala akong magagawa. Alang isa-isayin ko yun. Di iyak na lang ako, diba? So, yan. Kaya napilitan akong maghanap ng pwedeng i-upload. Nagtanong ako kung saan pwedeng anong gawin, ganyan. So, yan. So, kapag makikita mo na yun, for example, nag-go yung uploading lang. So, yan, makikita nyo. Punta natin yung sa akin. Reference number. Alam ko, collection. So, pag magsa-search pala kayo, pag may percent, maglalagay kayo ng percent, kung gusto nyo hindi naman exact yung hanapin. Ayan. So, pare, ano ba yan? Wala akong lumabas. Bakit? Ano bang pangalan ko dun? Wala lumabas. Pangat naman ito. Okay. Collection. Collection pala dapat para makita. Collection. Ayan, ito lang kasi makikita mo, reference number, description dates. So, kaya maganda meron ka ding parang determining factor dito sa column na to para madaling maghanap. Yan. So, pag nakita nyo, for example, nag-upload ako, ganun yung makikita ko. Yan, mga dates. Yan. Madali lang mo makita kung ano yung in-entry ko kasi nga may date naman ako tapos may Excel file ako. Ano yung mga nakalagay dyan. Ayun. So, pag nag-upload ka, ganun yung makikita mo. Makikita mo lahat ng mga in-upload mo na magkakasunod yung JE number niya. Ito yung JE number niya. Ito. Or transaction number. Okay. Okay, nasa na tayo? So, sa bank recon, wait lang. Saan yung bank recon natin? So, ito nga yan, di ba? Tapos, saan na ba? Nasa na? Ito. Okay. So, ito yung file ni Ana na chine-checkan natin. Tapos, ito. Yan. So, ibig sabihin, na-upload ko na yung mga collection na yan. So, nag-note na din ako dyan. Okay, CRJ upload din. Para alam ko kung na-record na siya. Ayan. Tapos, meron din palang iba dito na tayo yung mag-e-entry. Like, GJ and CDJ.
Ayan. So, may mga instances na ako yung nag-e-entry, hindi si AP. One of those is yung rent payment. Yung pag magre-rent payment ako kay prop ko, nagta-transfer ako. Yan. So, ang nag-e-entry ako doon sa IEJ pala, sa IEJ, intercompany. Kasi ang nangyayari, 'di ba? Si operating nagbabayad siya kay prop ko. Ikaw din nag-initiate ng mismong payment ng cash or check? Hindi naman. Entry As lang. dito ako yung Ah, pinag-initiate ikaw. ni na ano. Lilipat ko siya sa prop ko. Ayun. Di ko lang sure kung paano yung magiging setup dun sa inyo. Confirm niyo na lang siguro kung paano yung magiging setup, kung paano siya magbabayad kay prop ko. Ayun, so Pero sa yan, Jacobs, paano yung payment? Lay. Rent si Gina. Si Okay. Gina daw. Ayan. So makikita ko na lang siya sa bank statement. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon may pera. Oo, hindi laging parang hindi siya monthly nakakabayad. Depende kung Okay. meron So talaga. So sila may na budget yun si sa Opco. treasury. Okay. Oo. Kaya Pero sila yung ito si nag-initiate. kasi bago siya kaya kumbaga may pera pa. May pera pa. Mm-mm. Sana magtuloy-tuloy na may pera pa. Kasi yung meron si Lincoln, parang wala na masyadong pera. Pero yung the rest, okay naman. So, yan. So, entry ko lang yun. Medyo medyo komplikado yung dito sa entry ko dito kasi basta, intercompany kasi na medyo related sa pag-entry ko ng kasi ang nangyayari, si Manor, nagbabayad kami ng mortgage. Tapos ang ginagamit na account kay Wilson lang. Tatlo kasi yung facility ko, di ba? Franklin, Lincoln, Wilson. So, ang nangyayari, nagbabayad si Opco kay Propco nila, and then si Propco nila magta-transfer kay Wilson para mag-clear yung payment. So meron ako mga analysis na entry kung paano maglipat-lipat ganun. So, wag niyo nang alamin. So, Ano okay. ba? Sa 8-pack may prop ko tsaka op ko. Not Mm. sure. So, Meron din. pagka walo sila nagbayaran. Naintindihan niyo na ba yung konsepto ng op ko tsaka prop ko? Oo. Oh, Ana, okay na? Oo, okay naman. Okay. Ayun. So, kaya maganda siguro the best, mag-set up na kayo ng IEJ pa lang, umpisa pa lang. Yung sinasabi kanina ni Gina, yung merong dito kasi parang pwede ka mag-set up na pag nag-entry ka ng ganito, magti-trigger siya ng another entry sa kabila. Parang ganun. Efficient. Hindi ko lang sure kung may gagawing pagbabago si Gina dun. Nirantro kasi siya ni Hindi para Allen. sa setup eh. Nirantro kasi siya sa akin ni Allen. Parang ang mangyayari, gagawa ka nga ng panibagong entity. Tapos, parang magkakaroon ka Actually. dapat uubusin mo muna yung mga normal mong entry sa IEJ. Tapos, parang ililipat mo siya doon sa bagong entity na yun. Medyo matrabaho, kaya hindi ko siya magawa. Baka mamaya magkamali pa ako eh. 'Di ba? So, yun. Hindi ko naman na siya ginagawa pa. Kasi parang may babaguhin pa din sila, ewan ko lang. Ayan. So, yan. Tapos, bukod doon, yung mga bank charge, tayo lang din yung nag-e-entry nun. Di ba, Lay? Tayo lang din nag-e-entry ng mga bank charge, hindi si AP. So, yan. So, yun. Entry, yun yung mga usually na entry mo. Pero the rest, dapat si AP talaga yun, most likely. Kaya pag nagka-card ng financial statement preparation, si AP talaga yung checkan mo, yung AP entries talaga. Kasi doon talaga nanggaling lahat ng expense mo sa FS. Okay? So, yun lang naman yung nandito. Sa bank recon. Bank recon. Okay. Sige. So, may questions ka ba, Ana? Wala naman. Sige, Tapos, kasi, go. So, last na pala, dito kasi sa Franklin ko, hindi nagsisync yung bank. So, meron kasing mga facility na nagsisync yung bank nila. So, for example, itong sa akin, hindi. So, hindi siya nagsisync. Dalawa kasi mostly yun. Merong Intact, tapos may isa pang parang tab or ribbon na bank. So, sa Intact, makikita mo lahat ng entry sa Sage. Sa bank na tab naman, makikita mo lahat ng nag-sync from the bank. Pero since yung sa akin kasi parang si PPAC, hindi siya okay sa pagsisync. So, kaya wala nagsisync sa akin dito. So, kapag magmamatch ako, for example, etong may transaction to na okay na, nag-clear na siya sa bangko. So, i-clear transaction ko na lang siya. Pag na-clear ko na siya, magiging ang sa kanya, match siya. So, yung mga match dito, ibig sabihin, ayun yung minark ko na nandun na siya sa bangko, nag-clear na siya. So, ayun, match. And then yung unmatch, ayun yung mga hindi pa wala pa siya sa bangko. Parang ganun. Or hindi ko pa na ma-match. Kaya hindi ko pa na ma-match. Ganun.
Iyon. Sa bank kasi wait lang. Sige. Kay So, Jacobs saka na lang. meron. Kay I think Jacobs. madadali naman yan ni Jen sa kanya. Okay, good. Ayun. Tapos dapat, after kuwari nag-reconcile ka na, dapat 0 to. Pag hindi pa yan 0, di mo siya ma-reconcile. Okay. Sige. Ano pa ba regarding bank recon? Parang okay naman na. Bank Bank recon muna tayo. Yun muna ang topic natin for today. Okay? Sige. Ayun. So, thank you so much, Burns. Naka-record naman ito. Kasi after nitong call, actually, turnover naman kami from Gen 2. Okay. Okay, Sige. sige. Thank you, Berna. So, okay. Thank you. Thank you. Good Bye-bye. then. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.